Magandang buhay mga katiyats. Sa parte ng Pangasinan, isang lugar sa bundok ay mayroong napakagandang cave system na napakalaki, napakahaba at hanggang sa ngayon na hindi pa na-remap, na-discovered ang kahabaan nito. Narito ang dokumentaryo courtesy ni Mabs Gonzales na pinamagatang Pugad ng Anghel. Atin tingnan kung meron nga bang treasures sa loob ng kuwebang ito. Imahe ng kabanalan sa isang lugar na hanggang ngayon ay kailangang pang tuklasin at pag-aralan. Sa unang tingin, mukhang regular na taniman lang ang lupa ni Tatay Carlito. Hindi mo aakalaing sa ilalim nito, meron palang kuweba. Higanting kuweba na hindi pa nakikita ng publiko. Grabe. Laki. Binigay ito sa nanay ko. Grabe, binigay lang no noong unang panahon kasi ano nga yung klase ng lupa diyan na hindi fertile, hindi maganda para sa pananim. Bato-bato, limestone, ganito kapag merong mga kuweba, itong mabato talaga ang bundok. At ngayon, marami ang nagsasabi na dahil sa kalakihan at sa malawak ang kuweba na ito ay meron talagang tinatago dito na treasures. Lalo na ito'y nasa Pangasinan, well, hindi lang si Yamashita ang pwedeng nagbaon dyan. Pangasinan kasi yan. Yan ang teritoryo ng sikat, well-known na pirate noong 1600s, si Li Mahong, isang Chinese pirate na nakapag-asawa ng taga Pangasinan. Kaya pwede talagang may laman ang kuweba na ito. Kaya atin panoorin ang buong view sa loob ng kuwebang ito. Baka sakaling meron tayong makitang mga palatandaan. Draga agad ang gobyerno kapag ganyan. Kaya ang income kaya dyan, siguro hati ito sa may-ari ng lupa at sa barangay. Kasi ito'y tourist destination cave at maganda talaga siya na pasukin ng turista dahil napakaganda at hindi pa gaanong vandalize ang loob nito. So atin na ngayon panoorin ang kaloob-looban ng kuwebang ito. Baka sakaling may makita tayong signs ng treasures. Taong 2015, nadiskubre ng lokal na pamahalaan ang Angel Cave. Sinimulan din noon ang mapping ng kuweba. Sa ngayon, lagpas 1 kilometro na ang namapa sa Angel Cave. Yun nga lang, natigil ang mapping dahil sa pandemya. Sa likod ng masukal na gubat at malalaking bato, nagtatago ang Angel Cave. Tinatawag ito na Angel Cave dahil yung rock formation ng stalactites. Ang rock formation doon na kulay puti na bato ay hugis pakpak ng angel. Kaya tinatawag siya na Angel Wings, Angel Cave. Yung drop, kaya mahirap na siya. Pero sabi nila, ito daw yung pinakamadali dun sa mga drop. Kaya tingnan natin kung ano pa yung nandoon sa loob. At saka baka daw mas konti yung tubig ngayon kasi summer. Kaya baka natuyo daw yung mga bukal dun sa loob. Maliit na butas ang nag-iisang daan papasok ng Angel Cave. Kinabitan ito ng cave mappers ng lubid para makababa ang tao. Walang ibang daraanan para makita ang Angel Wing maliban sa paglangoy sa nakangangatog na tubig. Ilang hakbang na lang sa malamig na tubig, malalaman na namin kung bakit nga ba tinawag na Angel Cave ang kuwebang ito. Sa malapitan, mas Ayan, nakamamangha ang Angel Wing. Puting-puti at kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ito na yung pakpak. Ang Ispakpak tawag mo. sa formation na yan is flow stone. It's made out of calcite na nagdi-deposit through flow ng tubig. Napakaganda talaga. Ang maganda kasi dito kapag nasa loob ka ng kuwebang ito ay nag-iilaw yan kapag natamaan mo ng dalan yung flashlight ay lalong pumuputi siya. Calcite daw ang ano niyan.
ang tawag ng klaseng bato. Okay, na forma siya thousands of years or million of years dahil lamang sa patak ng tubig. Calcite. Angel wings, kaya tinatawag na angel cave ito. Meron nga kayang treasure dito? Okay, wala pa akong nakitang mga signs, pero atin tingnan sa dulo ng bidyong ito, baka meron. Tinatayang nasa 1 siglo bago mabuo ang ganito kalaking flowstone. Pero sandali lang ay posibleng mamatay ito. Ika nga nila kapag nahawakan ng mga kamay. May natural oil kasi ang ating mga palad na kakapit sa bato. At kapag nangyari ito, pipigilan ng langis ang pagdaloy ng tubig na magiging sanhi ng hindi pagtubo ng flowstone. Kaya kailangan nakasuot ng gloves. Sa tingin ko ay sabi niya ay 100 isang siglo daw, 100 years old ang formation. Hindi yan 100 years old. Ang 100 years old ay yung mga stalactites lamang at mga stalagmites na maliliit. Pero kung ganito na kalalaki ay hindi na ito 100 years old kundi maybe 500 years old or 1,000 years old of formation. Ngayon ito mga katiyats, balikan natin. Itong bato dito ay, napansin nyo ba, ay meron siyang hagdan. Ito hagdan paakyat. Sinadya ba yan? Man-made ba yan? Ay klarong-klaro. Ito, ilang steps ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, paakyat. So yan ba ay natural formation? O baka naman may nakatira talaga diyan noon sa kapanahon na ng Hapon, baka diyan sila nagtatago. Kaya kinakarve nila itong hagdanan. So isa ng sign ito for occupation ng World War II. Itong gumagawa ang mga Hapon ng hagdanan. Kasi palagi silang dumadaan diyan. Kaya ginawa na lang nila ng baitang para hindi sila mahirapan pag-akyat. So ito kagad na portion dito ay meron ng signs ng man-made rock formation or man-made structures. At kapag ganyan, sa nablog na natin noon, ang mga hagdanan ay merong treasures. Okay, so yan diyan. Yang isang parte, ito ang isang parte diyan na pwedeng bigyan ng focus or kung kayo mag-treasure hunt dyan, ang may-ari ng lupa, dyan kayo mag-focus sa portion na ito na mayroong hagdanan. Pwedeng nasa itaas to. Pwedeng nilagay sa itaas at siguradong treasure inside the rock ang isang ito. At hindi mo mahalata yung mga signs kasi natatabunan na siya nitong mga calcites na parang kurtina, kulay puti, kaya mahirap nang makita ang mga signs. Itong hagdanan na lamang ang natitirang parang man-made structures sa kuweba na ito. Patuloy tayo sa unahan. Kulay ng mga bato. Ito naman din po, siyempre itong kuweba, mayroon din pong naninirahan dito mga bat. Kaya kung siguro dito sila nag-steady, yung mga ihip po nila na tumutulo, steady po sila dito, kaya po nakakaroon din po ng ganito. Yun ay isang sign yun. Balikan natin. Meron siyang Nag-iba nakitang ang kulay parang ng mga mga bato. uling at alkitran. Ito naman din po, Teka. siyempre Ito. itong kuweba, Ayan. Ano sa tingin nyo yan mga katiyets? Parang carbon siya, di ba? So kung parang carbon, uling. At kung alkitran yan, o uling man, lalo na parang may hukay sa likod nito, ay baka may naghukay dyan. At baka alkitran ang mga ito, hindi lang nila nasabi ang tungkol sa treasures, kasi kuweba naman ang kanilang sadya dyan, hindi naman treasures. Para sa mga treasure hunters,
ito isang sign na rin. Itong ganitong carbon or uling or alkitran. Ayan o. At sa unahan nito, na tumutulo, steady po sila dito, kaya po nakakaroon din po ng ganun. sa unahan nito ay meron ding kakaibang kulay na lupa. Iba't ibang hayop at insekto rin ang nakita namin sa loob ng Angel Cave. Katulad nitong isda, palaka, Hmm, at puting hipon. hipon, meron pala oh. Ang ibang bato na nakalublob sa tubig, mapulbos din at hindi pa tumitigas. Ayan yung bagong formation pa. Iba't ibang klase ng Ayun. rock formation ang nakita namin sa loob ng Angel Cave. Mayroong Alarais terraces, Ito oh, pwedeng isa dyan ay merong laman. So kung ganito, saan nyo ba hanapin? Ang pinaka-the best na paghanap dyan ay ang pinakasentro at ibabaw. So dito sa ibabaw yan. At yung pinakasentro na malaking parang rice terraces. Ayan, so meron palang mga signs dito na pwedeng mga formation na pwedeng paglagyan ng item. Kaya sa palagay ko ay meron nang nakapasok dito ng mga hunters. Kasi bukas kasi yung yung entrance. Kaya sabi ng may-ari ng lupa kanina ay maraming pumapasok diyan ng libre lang noon, libre lang. Ngayon ay meron ng bayad kasi ang nag-survey niya, nag-remap ay ang LGU, ang barangay sa lugar na ito. Pumasok na kami sa malaking chamber ng kuweba. Ito yung pangatlong signs ng mga treasures, ang mga chambers or chambers. Kapag merong mga chamber na ganyan, ay pwedeng paglalagyan yan. Pero of course, binaon pa rin yun, pero mababaw lang under sa chamber na yan. Kaya merong mga signs. Itong chamber kasi na ito, madaling matandaan yan. Kaya pwedeng diyan nila itatago. Kasi ang general noon, ang emperor nagpapahanap ng magaganda talaga na depository na mga kuweba na hindi basta-basta mapasok at mahukay ng mga tao. Nasa 3 terminal ng bus ang magkakasya sa bahaging ito. Ganda ito na chamber Bukas na, baka bukas na yan, baka sarado ito noon. At nabuksan na, kaya ayan chamber talaga siya sa ibabaw flat. Kaya pwedeng pwedeng depository o lalagyan ng item. Pero sa isang bahagi ng kuweba, may isang tila nag-aabang sa amin. Paglabas sa masikip na lagusang ito, sumalubong sa amin ang isa na namang malaking chamber na tila may divider sa gitna. Ayan, chamber na naman. Pero bukas siya kaya pwedeng may nag-treasure hunt talaga. Pwedeng may nauna ng mga treasure hunter dito. Sa mas loob pa, sunod-sunod ang pool sa kuweba. Ganda ng view. Sa haba ng panahon na natatago ang Angel Cave, patuloy na lumalaki at lumalapad ang mga rock formation sa loob gaya nito. Ito yung Cyclops formation pala. Kasi kung titingnan mo, parang Ayan, yung Cyclops. parang isa lang na mata. Ayan. Itong tinatawag nila na Cyclops. Kung bilog talaga ito noon, ay pwedeng dyan nilagay nila. Natural marker, pwedeng may laman ito. Pwedeng nasa loob at pwedeng nasa ibabaw. Kapag ganito, nilalamunan itong calcite rock. Kapag mayroong item dyan ay hindi na talaga malaman
makikita. Hindi na makikita yung mga marka dahil natabunan ng calcite. Kaya ito, pwede rin dyan, kung kayo maghanap, huwag nyo lang sirain yung mga ano dyan, mga rock formation. Ang gawin, magdala lang ng magandang scanners at metal detector. Maganda dyan yung may thermal imaging. Kasi nasa dingding lang ang mga treasure kapag cave. So thermal imaging. Merong OKM thermal imaging. Siya nga pala, ang Bourbon Electronica ay magbukas ngayong July 25 ng kanilang branch sa Cagayan de Oro City. Dito yan sa Mindanao. So from Cavite to Mindanao ay meron ng pangalawang physical store ang Bourbon Electronica. Kaya yun, pwede na makabili ang mga taga Mindanao doon. At ako'y gagawa ng video para sa detalye ng tindahan na yan, ang Bourbon Electronica, ating kaagapay sa treasure hunting. Sa bahaging ito ng Cyclops, dito nagtapos ang unang bahagi ng mapa. At mula rito, sisimulan na ang pagkuha ng datos sa mga panibagong bahagi ng kuweba na hindi pa nila napupuntahan. Kapansin-pansing sa buong Angel Cave, ang Ito. bahaging ito lang ang maputik. Ito, yung sinabi ni Mabs. Ito lang ang may kulay pula na lupa sa kuweba. Ano bang ibig sabihin yan, di ba? Bakit may naiba ang kulay na lupa diyan? Ngayon, ang aking dahil treasure hunter tayo, ay baka may ibinaon diyan at ang itinabo ng Hapon para pagbalik nila ay makilala nila pa o makikita pa nila ang pinaglagyan ay nilagyan nila ng kulay pulang lupa. Galing yan sa itaas ng kuweba. So, kumuha sila ng mga lupa doon sa itaas na parte ng kuweba at diyan tinabon. Meron akong encounter ng ganito, yung treasure sa mangrove. Ang mangrove, di ba, yung bakawan, kulay brown ang putik doon ng mangrove. Pero bakit merong kulay pula na parang maliit na mound o bundok doon sa mangrove trees sa kalagitnaan? Yun, nang hinukay yun ng nag-recover, yun ang vlog ko na nahuli lang ako ng 20 years. 20 years na kasi nang makita ko yun na a small mound or mountain sa gitna ng kabakawan na kulay pula. Kaya nagtaka ako, ganito rin yun. Bakit may kulay pula na lupa dyan? Kaya pwedeng may ibinaon dyan at binuhusan ng kulay pula para pagbalik nila ay matarget yung pinagbaonan. Palubog ang korte ng lupa. Ibig Yan. sabihin daw nito, dating may tubig dito. Yan ay teorya sa ng mga spelunkers ng cave, ng mga nagtitingin ng cave. So kung palubog ang lupa, ibig sabihin meron ngang merong hukay at bumagsak ito at parang bumaba kasi nga hinukay noon at nag-compress ng lupa. Pero ang diyan, tanong, bakit kulay pula? Yun lang naman na portion ang kulay pula. Kaya pwedeng may item. Sa kabuuan, halos 100 metro ang naidagdag na panibagong ruta sa mapa. Alright, Hindi so na nakausad. hanggang dito na lamang tayo mga katiyats. Napakahaba pa pala ng cave system na ito. At meron pang natitirang unmapped, uncharted na mga subterranean. Mga subterranean cave or passage. Ayan, mahaba pa ang hindi na-discover. Kaya abangan na lang natin, baka sa mga next episode ay papakita nila at ibabahagi ko na rin sa inyo ang video. Ako'y magpasalamat sa lahat ng nanonood ngayon. God bless us all at ingat kayong lahat mga katiyats.